Mabuhay at magandang araw sa inyong lahat. Ako muli si Jason T. Asuncion and meron ulit tayong bagong lesson about sa Visual Basic 6.0. Ito ay tungkol sa menu editor. So marami rin kasi nagre-request kung paano gamitin to. Medyo nahihirapan yung iba kasi hindi siya part ng pangkaraniwang toolbar ng Visual Basic 6.0. Okay? So let's start. So magbukas na tayo ng Visual Basic. Okay, so standard Excel ulit. Okay, so yung menu editor ay hindi kasama ng toolbar, no? Kaya hindi siya natin nakikita. So para mas maintindihan ng iba kung ano ba yung menu editor or menu, ito. Nakita nyo itong mga to, di ba? Menu ang tawag natin dyan. So pwede ba tayong gumawa ng ganyan din sa mga forms natin, no? Para magmukha siyang Win2 type talaga. Meron siyang mga drop-down menu, no? May mga menu siyang ganyan. Pagpipilian, okay? So, pwede tayong gumawa ng ganyan, no? So, kung ito yung form 1 natin, lalagyan natin ng menu to, okay? So, sabi ko nga sa inyo, wala sa toolbars, no? So, dito siya may tools. So, pag-click nyo yung tools nyo, makita nyo yung menu editor, okay? So, pag-click yung menu editor, lalabas to, okay? Ito yung dialog box niya, okay? So, isipin nyo ang menu editor is parang command button rin, no? Halos lahat ng properties ng command button is nasa menu editor. Okay? Siyempre, hindi kasama yung picture, no? Okay? So, hindi rin siya na-adjust. Okay? Pero yung enabled, okay, na part ng command button is same sa property ng menu editor. Okay? So, first, kailangan mo ng caption. Ito yung word na makikita mo na nakasulat dun sa labas ng iyong menu. So, halimbawa, try natin, file, labi natin, no? Yung name naman is magiging pangalan ng object na yon, okay? Nung menu na yon, yung mismong object na pipindutin na yon, no? So, pwede nating yung mismong pangalan ng yung caption, yun na rin yung name niya, pwede, walang problema yon, no? Kasi siguraduhin nyo lang na walang pare-parehong menu editor, pare-pareho yung name nila, no? Okay lang, pare-pareho yung caption, eh. Okay, wag lang pare-pareho yung name. Kasi pag pare-pareho yung name, magka-create ka ng control array. Okay? So, as of now, meron tayong caption na file. Ang pangalan ng object na yon ay file din, okay? So, nag-next ako, bababa yung selection natin dito. So, halimbawa, mag-type ako ng edit. Ang name rin is edit. Remember, yung caption, yun yung mababasa sa labas. Yung name, yun yung name ng object kapag tinawag nyo siya. Okay? Then, isa pa siguro. Halimbawa, view. Okay? Same rin ang name niya. Walang problema yan. Okay? Then, kapag in-okay ko yan, okay, mapapansin nyo yung form 1 natin, meron na tayong menu dito, no? May menu bar na tayo. So, yan. Pwede mo siyang i-program. Okay? So, napapansin nyo, meron siyang automatic na create siya ng private sub niya. Ang pangalan niya is file _ click. Ito yung pangalan ng object, di ba? Sabi ko sa inyo, yung magiging pangalan ng object. So, pag kinode mo siya, pag tinawag mo siya, ang pangalan niya is file. Okay? So, same dito sa edit and view. Okay? Yung nga lang, gusto natin yung ganito. Yung pag pinindot ko yung file, may lalabas pa. Okay, tulad nito, file, tapos new project, open project, add project. Okay? Tapos pag edit, ayan. Copy, paste, cut. Okay, paano gagawin yan? Okay? So, babalikan natin ulit yung tools natin, tapos menu editor. Okay? Gagawin ko dito sa may gitna ng file sa edit, no? Okay. Ang ginawa ko kanina is sinelect ko yung edit tapos nag-insert ako. So, nagkaroon ng space sa gitna ng file saka ng edit. Okay. So, mangyayari, gusto kong lagyan lang laman yung file. Kasi pag pinindot ko yung file dito, may lalabas na new project, open project. Okay. So, pag pinindot ko yung edit, may lalabas copy, paste, and so and so forth, view, so and so forth, no? So, paano natin gagawin yon? So, sa file muna tayo. Ang gagawin ko, gagamitin ko itong mga arrow buttons na yun, no? More than directional keys sila, meron silang gamit. Pag pinindot ko itong arrows na papunta sa right, no? So, magkakaroon tayo ng 4 na ellipsis sign doon, okay? Then, pag nag-type ako ng caption, halimbawa, lagay ko ay new project, okay? Okay, so pag gumawa tayong name, kung maaari walang space, no? So, hindi ko pwedeng gayahin yung caption. So, pwede natin gamitin yung kanyang initials, which is NP. Okay. Then, sa edit ulit, mag-i-insert ulit ako.
Huwag nyo kakalimutan gamitin yung arrow to the right. Okay? So, magkakaroon nga siya ulit ng ellipsis na may 4 na tuldok. As halimbawa, yung next natin is open project. Okay? Ang kanya naman name is OP. Okay? So, pag in-okay ko to, okay, pag pindot ko ng file, ayun yung new project sa open project. Okay? So, wala pang laman yung edit sa view. Okay? So, ganun siya gamitin. So, try natin lagyan yung edit sa view. Copy, paste, tapos yung view, ano pinaglagay sa view? Code and object. So, try natin ha. So, tools, menu editor. Doon naman ako sa may edit, no? Lalagyan ko naman yung edit. So, nag-insert ako doon, arrows to the right. Sabihin ko dito is cut. Okay. Then, insert ulit. Naglagay ko dito is copy. Okay. So, huwag kakalimutan lagyan ng ng name. Kalimutan ko yata yung cut. Okay. So, pag maiksi lang, pag one word lang, pwede mo nang gayahin yung caption mo. Pero kapag siya dalawang word at may space, kung maaari, huwag mo siyang gagayahin. Okay. Magkaka-error ka. Initials na lang. Okay. So, yung view naman, okay, pwede ako mag-next dito. At sabihin ko, halimbawa, code. Tapos dito, code rin. Okay. Next is forms. Halimbawa lang to. And same yung pangalan ng object na yun. Pag in-okay ko to, ayun yung file, new project, okay, cut, copy, view. Okay. So, parang Windows type na talaga siya. Okay, Windows type na talaga siya, no? So, meron na tayong menu na meron siyang laman sa loob. Okay. So, pag gusto mo i-code dyan, ang gagawin mo lang, i-click mo lang yung file, tapos new project. Dito mo ita-type yung code mo. Okay? So, halimbawa, try natin to, no? So, maglalagay ako ng exit, no? So, ang style natin dyan, pag gumagawa tayo ng exit is, nag-insert muna tayo, tapos halimbawa, dash lang. Okay, ang name ito, halimbawa, dash, sabihin natin. Okay, tapos isa pang insert. Halimbawa, dito lang natin exit. Pangalan nito ay exit. Okay. Oops, separator daw. Itong dash. Underscore. Try natin. Okay. Oops. Nagkamali tayo. Tingnan nyo, nagkaroon na underscore doon. No? So, edit lang natin ng konti. Hindi ko nilagyan ng, dapat nilagyan ko ito ng arrow. Ginano ko siya. Pating exit natin. Okay. Hoping, okay na. So, file, ayun. Okay, may dash tayo doon. Okay. Bakit di gumagana yung dash natin? Try ulit natin. Pwede yan, dash. Ginamit natin yung underscore, no? So, try natin dash. Pwede yan, gumagana yan. Pwede rin wala. Try natin. Okay. Yun. So, wala siya. Error yung dash. Bakit nag-error ang dash? Yun. Gumana na siya, di ba? So, automatic, no? Kaya nag-error yun ba? Parang bago ako dun. Okay, papansinin nyo yung ano natin, no? Yung guhit na mahabang yun. To. Napansin nyo to? Yung guhit na mahaba, no? So, ang code lang yan, simpleng code yan is yung yun. Simpleng dash lang, no? Siguro ibang dash yung napindot ko. So, dash lang ginamit ko. So, pag pinunta ko ng file, ito new project, tapos may dash sa gitna, then exit. So, yung dash parang separator lang, no? Hindi naman siya napipindot. Okay? So, ang gagawin natin kapag nirun ko to, at pinindot ko yung exit, mag-exit yung program. Ang gusto ko ipakita sa inyo is paano lagyan ng code yung ginawa nyong menu. Okay? So, try natin. So, file, exit. Halimbawa, sabihin ko, exit. Okay? Oops, dyan. Exit. Okay. So, pag pinindot natin, ay exit sub, or end na lang, end. Okay. Pag pinindot natin yung exit, magko-close yung program or mag-end yung program. Okay? So, try natin. Run. Okay. Pag pinindot yung exit, magko-close yung program dapat. See? So, pwede na gumagana na. So, pwede mo lagyan ng code yung bawat menu na ginawa mo. At kung ano man yung code na ilalagay mo doon, is tatakbo na parang pangkaraniwang command button lang. Okay? Yung same lang na
yung programming na ginagawa mo sa mga command button mo is ganun rin. Okay? Yung ibang tanong dito is paano i-disable to. Minsan kasi gusto nila, sir, paano? Gusto ko, ayaw ko munang magagamit siya. May pipindutin akong button. Pag pinindot ko, doon na siya gagana. Parang tipong ganun, no? So, pwede yun. Okay? So, try natin gumawa ng dalawang command button. Okay? So, yung unang command button, yung command 1, okay, ang papangalan natin dyan ay mixing size natin. Gamitin natin yung ano natin yan. Para mas maganda. Okay. Sa unang command button, lalagay ko enable. Enabled. Okay. Sa ikalawa naman is disabled. Okay. So, pag pinindot ko yung enabled, pwede mong gamitin yung menu. Pag pinindot yung disabled, malalock up yung menu. Hindi ko pwedeng gamitin, pero nakikita ko. Okay? May mga pagkakataon kasi na may mga program na kailangan mong gawin yun. Okay? So, paano gagawin nyo sa menu editor? Ang command button kasi madali lang eh. Punta ka lang sa properties niya, tapos ayun, enable, disabled lang, di ba? Ayun. So, halimbawa, ang i-disable ko tong file, edit, sa view. So, punta ako sa disabled muna. Unahin ko yung command button 2. So, ano yung mga object na nandyan? Ano yung mga pangalan? Di ba? Ang pangalan niyan is file, di ba? So, paano command button lang? Dot enabled is equal to false. Then, para mabilis tayo, copy-paste ko na lang to. Papalitan ko yung file ng edit. Di ba? Saan ang galing ulit yan? Yan yung mga pangalan, yung mga name na nakasulat kanina nung gumagawa tayo ng menu. Okay? So, i-copy ko lang yan. So, lahat sa disabled, naka-enabled false lang siya, no? So, copy ko lang. Dito sa may enabled naman, nalagay ko lang, napalitan ko lang yung false ng true. Okay? Palitan lang natin. Okay. Okay. So, pag nirun natin to, so, ayan yung mga program natin, no? So, ayan siya. So, ayan yung menu. Okay, nakikita nyo. Pwede natin pindutin, gamitin. Ang gusto natin, pag pinindot ko yung disabled, okay, makikita ko pa rin yung menu, pero hindi ko na pwedeng pindutin o hindi na siya gagana, no? Okay, pag pinindot ko yung enabled, babalik siya dun sa enabled state niya. Okay, let's try. Pag pinindot ko yung disabled, okay, napansin nyo, nag-grade siya. Nag-gray yung mga menu natin. Okay, nakasulat pa rin file, edit, view. Pero hindi ko na pwedeng pindutin. Ako na pwedeng pindutin pero hindi siya gagana, no? Hindi lumalabas yung sub-menu niya. Di ba? Pag pinindot ko enabled, okay, ayun na naman siya. Okay? Disabled, okay? Andun pa rin pero hindi pwedeng magamit. Pag enabled, babalik siya. Okay? So, ganyan lang gamitin yung menu editor para maganda yan, para maging mukha kasing naging mukha at feel na Windows yung mga programs na ginagawa nyo. Isang part niya para maging user-friendly, sabi nila. Sa mga thesis, no? Mga prop natin, medyo makukulit. Gusto user-friendly daw. So, hanapan ka ng menu. Okay? So, yan yung paraan para gamitin, kung paano gamitin at maglagay ng menu sa Visual Basic form natin. Okay? I hope may natutunan kayo sa tutorial na ito. At muli, lagi yung sinasabi, ang tutorial na to ay tool lamang para matuto tayo. Kailangan pa rin natin ng teacher or mentor para mag-guide sa atin. Hanggang sa muli, maraming salamat. Kita-kita tayo sa next video and God bless.